So, hi guys! Welcome back sa channel ko. So, ngayon, pag-uusapan natin paano magpa-authenticate ng TOR at diploma para sa work abroad. So, dito sa vlog na to, i-share ko yung step-by-step guide para sa CAB plus Apostel. So, kung isa ka sa mga Pinoy na nangangarap magtrabaho abroad, may isang importanteng requirements na hindi mo dapat kalimutan ang school documents mo. So, or yun ay ang degree certificate. Yes, hindi lang passport at visa ang kailangan mo. So, today, isa-isahin natin ang step-by-step process kung paano ipa-authenticate ang transcript of records at diploma mo para makapagtrabaho ka dito sa overseas. Pero, hindi naman ibig sabihin na kapag wala kang degree certificate, hindi ibig sabihin hindi ka na makakahanap ng trabaho dito. So, ang reminder lang, alam kong mahaba tong vlog na to, pero please make sure na tapusin mo hanggang dulo dahil dito ko ipapaliwanag yung buo kung bakit importante ang degree certificate attestation. Hindi lang dahil requirements siya, kundi para mas maintindihan nyo kung paano ito ginagawa at ano ang koneksyon nito sa inyong visa processing at trabaho dito sa UAE. Pinaglaanan ko to ng time talaga kasi gusto ko yung process na to is talagang kumbaga hinimay-himay ko talaga siya para at least wala akong makalimutan. Tapos para matutunan nyo din kung paano lakarin ng DIY. Kaya kung gusto mo ng step by step na malinaw, tapos based sa experience, this vlog is for you. So ayun, ang explanation, bakit nga ba kailangan ang authenticated TOR at diploma? So simple lang. Ito ang official proof na natapos mo talaga ang college university course mo. So, lalo na kung mag-a-apply ka sa position ng mga managerial position, mga architect, mga engineer, doctors, mga accountant. So, yan talaga, kailangan talaga yan ng mga, kailangan yan ng degree certificate na naka-authenticate. Sa UAE, bakit nga ba ito mahalaga? Dito sa UAE kasi merong sistema ang gobyerno sa pag-classify ng trabaho. May tinatawag na job level 1 hanggang 9 at mayroong corresponding documents requirements ang bawat level. So, job level 1 to 3, yan ay ang mga managerial position. So, kadalasan ito yung mga professions ng mga doctors, mga nurses, tapos yung mga accountant, mga executive manager, mga sales manager, yan yung mga nasa level 1 to 3, up to 5. So, required ang authenticate degree certificate or diploma and TOR. So, sa job level 6 to 9, ito naman yung mga skill-based or entry-level roles like yung mga F&B, housekeeping, etc. na hindi na required ang authenticate school documents. Yun nga yung sinabi ko na kapag high school graduate ka, so makakahanap ka pa rin ng trabaho at hindi mo na to kailangang i-provide dito sa government ng UAE. So, ano ang connection ng degree certificate so, baka magtanong kayo, yun naman pala, bakit kailangan ko pa yung i-provide yun? Pwede naman pala ako makahanap ng work. So, ang connection po nun is, kung bakit kailangan nyo siyang i-provide is, kapag ikaw ay nagtrabaho dito sa UAE at natapos ang contract mo or na-cancel ang visa mo, merong binibigay na grace period ng government. So, para manatili kang legal sa bansa kahit wala kang work. So, sa job level 1 to 3, up to 5, depende yun sa government. Kasi, minsan, nagbabago yung rules nila. So, from time to time, dapat chine-check siya sa, sa immigration or sa TASHIL para makita doon yung position kung anong job level yan siya. So, ang job level 1 kasi,
ang job level 1 to 5, as I've said, disclaimer, na dapat lagi itong i-check sa government ng UAE, sa immigration, or sa TASHIL, or sa Amer Center. Kasi yung mga job level 1 to 5, sila yung bibigyan ng like mga managerial position. Like example, ikaw ay sales manager. So yun ang nakalagay sa visa mo. So, ikaw ay bibigyan ng 90 days grace period depende sa job level position mo. Yun nga yung sabi ko kanina, mostly managerial position level. So, kung ikaw naman ay nasa job level 5, nasa job level, low level position, so ang binibigay lang na time na grace period is 30 days. So, ano ang advantage ng 90 days grace period? So, mas mahaba ang time para makahanap ka ulit ng trabaho and walang immediate pressure to leave the country. So, sa job level 6 to 9, ito yung binibigyan ng grace period na 28 days to 30 days. So, as I've said, medyo mahaba tang vlog na to, pero sana, tapusin nyo kasi para mas, mas maintindihan nyo or mas makakuha kayo ng tips kung bakit kailangan siyang gawin. So, kailangan maghanap sa 28, kung ikaw ay walang, kunwari, ang position na hinahandle mo sa sa company mo is accountant, like example, higher position, managerial position as accountant. Tapos wala kang provide ng degree certificate sa iyong employer, ibig sabihin, hindi ka niya mabibigyan ng profession ng managerial position na accountant kasi wala kang provide na degree certificate. So, yun ang explanation yon. Kaya, ang ibibigay sa iyong position is mas mababa na level. So, pwedeng i-category ka ng employer mo na nasa job level 6 to 9, pero ang piniperform mong work is managerial position. So, ayun, kung kailangan yun nga yung sabi ko na, ang connection nito is dahil sa grace period ng pag kinancel yung work, pag kinancel yung visa mo. So, like example, kinategorize ka ng employer mo na mas mababang level. So, kung binigay sa'yo ng grace period is 28-30 days lang, kailangan makahanap ka agad ng bagong employer. Kung hindi, may dalawang option ka. Umalis ng bansa or mag-apply ulit ng bagong tourist visa. So, ang tourist visa naman dito is mayroong 30 days, 60 days. Hindi ko alam kung yung 60 days is okay pa or valid pa, and 90 days. Or, pwede ka naman kumuha yung multiple, pwede kang lumabas ng UAE, tapos bumalik ulit ng UAE. So, ang disadvantage nito is, kapag meron ka lang ng short period ng grace period is, of course, kapag hindi ka nakahanap ng trabaho within 28 days to 30 days, dagdag gastos na naman yon. Kaya kung wala kang ipon, pwedeng mauwi sa pangutang o pag-uwi ng Pinas. Dahil hindi ka pwedeng manatili sa UAE ng walang visa. So, kasi bawat araw dito, like example, kapag ikaw ay tourist visa or canceled visa from employed at tapos kinancel ka ng employer mo. So, ang pag-i-stay mo dito is hindi siya free. May bayad yun everyday. Kaya kung wala kang ipon, like example, wala kang enough budget, tapos nag-stay, like example, bawat araw na stay mo dito, may kaukulang multa yon. So, sa first day is 350 dirhams. And then, plus the next succeeding days is 100. So, ibig sabihin, kung meron ka ng 2 days na overstay na fine, so, ibig sabihin, 350 plus 100. And then, 100, 100, 100, 100 the next succeeding days. So, anong effect nun? Kapag lumagpas ka sa grace period at hindi mo yun nabayaran at nakahanap ka ng trabaho, hindi ka, anong bang ibig sabihin nito? Yung application ng employment visa mo or kapag i-change ka ng status ng employer mo, kasi pwede ka nilang provide ng labor contract
And pwede kang makagawa sila ng job offer letter para sa'yo. Pero, still, kung ikaw ay overstay at hindi mo yun mabayaran or depende sa agreement nyo ng employer, kung ang employer mo ang sasagot sa fine na yon, ibig sabihin, okay, ma-change status ka at makakakuha ka ng residence visa. So, kung hindi yun sasagutin ng employer mo at ikaw ang magbabayad nun at wala kang pambayad, so ibig sabihin, kahit anong gawin mo, kahit magtrabaho ka pa sa company mo, hindi ka mabibisahan ng company. So, tuloy-tuloy ang iyong fine. So, lumipat ako ng lugar. So, kaya kung papasok ka sa UAE at ang goal mo ay magtrabaho sa professional field, ihanda na ang diploma at transcript of record mo. So, ipa-authenticate mo na to. Sa ano yan, ang requirements para makapagpa-authenticate nito is, syempre, yun, sa CHED, DFA, sa UAE Embassy, sa VFS or via VFS or DHL, dun yung lalakarin siya sa MOFA attestation dito sa UAE. So, yun na nga, reality check, itong attestation and degree certificate, ang pagproseso ng attestation ng degree certificate ay isa sa pinakamadugong part ng iyong document journey. Hindi siya madugo dahil mahabang proseso ang paglalakad or hindi siya madugo dahil nakakapagod at sikasuhin. Pero madugo siya kasi napakamahal po ng gagastusin mo. So, ang estimated cost na magagastos mo dito is mga nasa 10,000. So, depende yon kung ikaw maglalakad or ipapalakad mo siya sa iba. So, depende sa school mo, sa career fee, sa DFA Apostel, sa UAE Embassy Attestation, at MOFA Attestation sa UAE. Matagal ang process. Kung DIY mo ito lalakarin, aabutin ng ilang linggo hanggang buwan bago mo makumpleto lahat ng steps. So, kung like example, pag DIY mo siya, ang pinakamabilis na process or number of days para makuha mo yung apostille mo is mga nasa 5 to 7 days. Depende kung dire-diretso siya at walang putol talaga ng weekend. So, kung puro weekdays mo siya inasikaso, like nag-start ka ng Monday, so within Friday, matatapos mo na siya. So, tips to make it easier, so mag-start ka na early. So, kung ikaw ay kag-graduate mo pa lang at meron ka ng diploma at transcript of record at kung meron ka talagang plan magpunta ng ibang bansa, asikasuhin mo na to. Kasi it will take 2 to 3 months. Depende, yun nga, sabi ko sa'yo, depende yun sa DIY kung paano mo siya lalakarin. So, start early, lalo na kung may plan kang mga ibang bansa. Keep all receipts and documents organized. Consider agencies kung wala kang time, pero make sure legit sila, pero expect na sasakit ang dibdib mo sa gastos. Yun naman yung kagandahan kapag pinalakad mo siya sa agency. Mas mataas ang bayaran, pero less hassle. So, have a lot of patience dahil ito ang totoo. Kahit kompleto ka sa requirements, waiting time pa rin ang kalaban mo. So, para sure, mas mabuting maghanda ka. So, ang tawag sa process na to ay, so, bibigay ko na sa inyo yung overview ng process. Ang tawag sa process na to ay CAF, which is yung Certificate Authentication and Verification. Pagkatapos ng CAF, saka pa lang ito bibigyan ng apostille stamp ng DFA. So, paano ba gawin ito? Ito ang step-by-step guide. Alam ko sobrang haba niya, pero at least naintindihan nyo kung bakit kailangan nating ipa-degree attestation ay pa UAE and MOFA attestation yung degree certificate nyo. So, may dalawang option siya para i-process ang iyong school documents, yung diploma at transcript of record mo. So, ang una dyan is DIY, do it yourself, mas mabilis, mas mura, para ito sa mga nagmamadali,
gustong makatipid, gustong matuto kung paano mag-process ng sariling documents. And then, option 2 naman is yung school processing request through your school. Less hassle, mas convenient, para ito sa, ano naman to, para ito sa mga ayaw na sa abala, sa paglalakad-lakad, at willing magbayad ng extra pera para iproseso ng school mismo ang authentication o request mo. So, sa option 1, yung do-it-yourself, yung apostille process for transcript of record and diploma, kung graduate ka from a recognized university, if graduate ka sa university, mas madali ang process. Kasi, ang unang-una mo lang gagawin is, pupunta ka, magdadala ka lang ng photocopy ng TOR at diploma mo. At least mag-provide ka 2 kopya. And then, pupunta ka lang sa, pumunta ka sa registrar's office ng school mo. And then, sabihin mo na kailangan mo ng, kailangan mo ng apostille purpose for use abroad. Kung university graduate ka, school, so eto, magkaiba kasi siya, pagka graduate ka sa private school and sa university, magkaiba yung proseso. Kasi sa university, kung university graduate ka, school mo mismo ang mag-i-issue ng CAB. So hindi mo na kailangang dumaan sa CHED. Tanungin mo din yung school mo kung nag-aalok sila ng apostille service. Kasi, may ilang school na sila na rin nag-aayos ng apostille sa TFA. So, sabihin mo na kagad, like, pag nandun ka na sa registrar, habang, yun nga, kung sasabihin mo na kukuha ka ng, for apostille purpose, sabihin mo na kung, nagpa-process din sila ng apostille para mas convenient, pero mas mahal ang bayad. Yun nga lang, mas mahal ang bayad. So, kapag silang nag-process, hihintayin mong school kung kailan mo makukuha sa DFA. So, ang timeline nito, as per my experience before, nung kinuha ko siya sa school, siguro inabot ako ng 2 to 3 weeks na diretso ako nag-approach sa school na sila na yung red ribbon sa sa school documents ko. That was 10 years ago. Kasi noon hindi pa ang Pilipinas is hindi pa siya part ng apostille. So red ribbon pa ang tawag doon. Ay, papakita ko pala sa inyo kung ano yung itsura nun. So meron akong 3 documents dito. Dalawang DFA. Ito yung red ribbon. And then ito yung apostille. So, hindi ko na Para maging familiar kayo, etong isa ko, wala siyang apostille. Ito yung CAB. So, ang nangyari kasi dito, that was 10 years ago, no? So, nawala ko yung receipt ng DFA. So, nung nawala ko yung receipt ng DFA, kahit na ipapa-UA attestation ko siya at MOFA attestation ko siya, hindi siya tinanggap ng DHL that time. So, ang nangyari, nag-back to zero ako, kumuha ulit ako ng panibago. So, at this time, hindi ko na, sabi ko sa kapatid ko, nung nag-request ako sa school, sabi ko sa kapatid ko, wag na wag wawalain yung DFA receipt kasi hindi yan tatanggapin ng DHL or ng VFS kapag papa-UA attestation na siya. So, ito yung red ribbon. So, ngayon, ito naman yung itsura. Ito naman yung itsura ng UAE attestation. Ito siya. At ang MOFA attestation naman is ito. Ito, ginagawa siya dito sa UAE. Ito, ginagawa siya sa UAE. Ito, pwede mo rin itong gawin sa Pilipinas at pwede mo rin gawin sa UAE. So, later on, i-explain ko sa inyo kung importante niyan. So, yun nga, kung nasa school ka na yan, school mo ikaw, nag-request ka nito, tanungin mo na sa kanila. Kasi sa school nyo, ang ibibigay lang sa inyo, so I will try to cover ng documents. So, ang ibibigay lang kasi sa inyo, sa school nyo, is etong CAB. So, yan ang certification, authentication, and verification. Etong apostille na to, yung apostille is, kukunin mo siya sa DFA.
kung hindi yan kinikater ng school nyo. So, yun nga, sabi ko nga na kapag school mo ang magpa-process ng apostille mo, it takes 2 to 4 weeks, depende sa school, or minsan, inaabot siya ng 2 to 3 months. Sa Pilipinas pa lang yun ang paglalakad. So, very important na huwag mong iwawala ang DFA receipt. Kailangan ito sa UAE attestation. So, kapag nawala mo yan, yung DFA receipt, papakita ko sa inyo. Ito, ayan, pati yung receipt ng sa school ko, receipt ng sa CHED, tinago ko yan. Kailangan kasi yan. Huwag niyong wawala lahat ng mga resibo. Ito yung resibo ng DFA. So, kapag hindi yan naka-attach dito, kahit kumpleto na yung documents mo, hindi yan tatanggapin ng DFS or ng DHL. So, yan ang importance ng mga receipt na galing sa DFA. So, kapag nawala yan, yun nga, magba-back to zero ka. So, kapag graduate ka ng degree certificate, graduate ka sa university, after mong makuha ng apostille mo, eto, kunwari natapos na, nabigay na sa'yo ng registrar's office mo. Pagtapos mo nito, next ka na dito sa procedure no UAE attestation, which is eto. So, next ka na dito sa UAE attestation. Eto, ginagawa to sa Pilipinas. And 2 to 3 months mo siya bago mo makuha. At ang binabayad dito, yun nga, so, pwede mong gawin to sa Pilipinas at pwede mo rin gawin sa UAE. So, eto, medyo mahal ang bayad nito pag sa Pilipinas mo siya ginawa. Kasi mga nasa aabutin ka mga nasa 3 to 4,000 pesos. Pag dito ka naman sa UAE, ang bayad lang is 100 as per my experience. So, yun ang sinishare ko sa inyo kasi lahat ng to, DIY ko lang siya. Eto, DIY lang talaga. Tapos eto, request sa school, yung unang hindi tinanggap. Tapos eto, pinalakad ko na lang din sa school na dun ako nag-request. So, yun yung kagandahan dun. So, after mong makakuha nung UAE attestation, ang next na nun is mapamofa mo na siya. So, yung MOFA is ginagawa siya dito sa UAE. Hindi yan pwedeng gawin sa Pilipinas. So, important reminders for if you are a tourist. Yan. Important reminder for tourist visa holders. Kung tourist visa ka lang, ang hawak mo papuntang UAE, iwasang dalhin. Hindi mo to pwedeng dalhin sa iyong maleta or sa kahit na anong dokumento mo. Or kahit na saan. Kasi, paghihinalaan ka ng immigration officer na naghahanap ka ng work. So, yun yung nun. Ang mas safe nito is kapag naasikaso mo na to, kung meron kang relatives or kaibigan na papunta dito ng UAE, sa kanila mo na lang ipadala na may mga visa na, yung mga employment visa. So, kung ikaw ay pupunta lang dito, magtuturista at maghanap ng work, so hindi mo to pwedeng dalhin. So, either ipapakurir mo siya, iiwan mo sa family members mo, sa pinagkakatiwalaan ng family members, tapos sa kanila yung ipapadala dito. So, yun, ang updated costing nito, as per my experience, ay yung transcript of record ko na, yung diploma ko, tsaka transcript of records ko, tsaka yung endorsement letter na na-request ko sa school, nagkakahalaga siya. Ang binayaran ko sa school namin is nasa 350. So, etong charge na to, depende ito sa school nyo kung magkano yung isisingil sa inyo. Tapos yung CAV naman, ang binayaran ko is 80 pesos. So, that was 2023. So, hindi ko na alam kung magkano na yan ngayon. Pero hindi naman yan siguro lalagpas ng 200 pesos. Tapos, sa DFA naman, ang binayaran ko is 120. Nung nag-DIY ako, 2023 to. Pero nung sa school, ang binayaran ko, umabot siguro ako 1,500 plus. Sa lahat-lahat na yun. Siguro, umabot ng 2,000
Para lang dito, sa red ribbon ko. Tapos, ayun nga. So, ang estimated cost niya, kung ano, kasama na yung UAE attestation sa VFS, siguro mga nasa 3,000 to 5,000, 3 to 5,000 per document. So, eto pa lang yun, yung red ribbon pa lang yun. Tsaka, etong wala pa to, kasi magkaiba pa yan. So, aabot siya ng mga 3,000 to 5,000 pesos ang magagastos mo. So, kapag di sila naglalakad ng apostille naman, kung school mo kung example, sinabi ng school mo, ay hindi kami naglalakad ng apostille. So, ikaw magpapa-apostille sa DFA, then proceed ka dito sa step na sasabihin ko. So, kung nakapunta ka na sa registrar's office nyo, tapos, sinabi mo na magre-request ka ng for apostille, ang gagawin lang sa'yo kasi ng school mo is, bibigyan ka ng, kapag di sila naglalakad, medyo nagulo ako. Kapag school may nagalok ng apostille pass, ikaw na mag-apostille sa DFA, then proceed ka dito sa steps na sasabihin ko. So, second is, yung school mo is bibigyan ka nila, kasi ako that time, nung nilakad ko siya, same day, na ibigay na din sa akin yung endorsement letter. So, kung hindi maibibigay ng school mo yung endorsement letter mo, ng same araw ng request mo, ang gagawin mo dyan, bibigyan ka ng school mo ng claim your stub, yung bibigyan ka ng stub or seat, kung kailan mo pwedeng i-claim ang, cab, or endorsement letter na dadalhin mo sa CHED. Then, magbabayad ka sa school mo ng 400 pesos. Yun nga, depende sa school. And then, i-claim mo siya. Pagkabigay sa'yo nun ng stub, may nakalagay doon na schedule kung kailan mo siya kukunin, diba? Tapos, i-claim mo siya. By the way, merong yung sobre na ibibigay sa'yo ng, ng school mo, naka-sealed yun. Hindi mo yun pwedeng buksan. So, kung naibigay na sa'yo yung endorsement letter na nakalagay sa envelope, naka-sealed yun, upon claiming, naka-sealed envelope ang CAV, so, wag mong bubuksan yan. Kasi once na binuksan mo yan, hindi na yan valid. So, magba-back to zero ka ulit. So, ang magbubukas lang yan is si CHED. So, si CHED and DFA lang. So, sila lang ang authorized. Hindi mo yan pwedeng buksan. Kasi nilalagyan nila yan ng mark na naka-sealed. Basta may stamp na nilalagay. So, after nya, na pumunta ka sa, sa CHED, na i-forward mo na yung endorsement letter mo sa CHED, and then pupunta ka na sa apostille para i-submit mo yung eto na CAF, transcript of records and diploma na galing sa school. Ang laman lang noon na galing sa CHED is yun lang, transcript of diploma, yung nila, certified true copy, tapos yung diploma mo, yung transcript of record mo, yung endorsement letter, nakalagay doon kung kailan ka graduate, and after noon, yung bibigay na yung certificate, authentication, and verification. So, pag pumunta ka sa CHED, sasabihin nila na magdala ka ng long brown envelope kasi doon nila ilalagay itong dokumento na to. Tapos, yun yung isasubmit mo sa DFA. So, sa DFA, syempre, kailangan mo mag-appointment, pero kapag OFW ka kasi sa DFA, ina-allowed nila na pumunta ang or kapag OFW, ina-allowed nila na makapasok ang mga OFW. Pero kapag hindi ka naman OFW, so kailangan mo mag-appointment schedule. Kumuha ka ng appointment schedule. So, sa DFA, ang processing time, usually 3 to 7 working days. Pero may express, kung gusto mong mas mabilis, so ang expenses, ang approximate gastos ng lahat, yung school ka, mga 300 to 300 pataas. Yung DFA apostille is 120. And then,
yung pinaka-total cost nito na DIY is mga nasa 720 kapag ikaw ang naglakad. Pero pag school mo, abutin ka mga 2 to 3,000. Depende pa yun At mas matagal yun. So, important reminder is wag na wag mo